Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pingbong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan Diliman. Hindi ba na-absuelto yan si dating Senador Diliman? Aha. Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin hindi ba ilang beses natin kinalakay na initially yung mga witnesses tinuturo si Diliman na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto ng dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay inimpluwensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced, ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo. Merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Medialdea, ni Pingbong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay Diliman sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madalit sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pang lumalabas. Pero paano yung Attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi she was acquitted and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, ganon ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, that's hindi ko lang attorney. Sigurado. Kasi di ba parang 3 kaso yata yun Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto tapos pinawalang visa ng Court of Appeals. Of course, pwede naman silang pumunta pa sa Korte Suprema. Ayan. Samantala, Attorney Sal, iniulat ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na umabot lamang ng
80.32% ng voter turnout o voter turnout sa nakatatapos lamang na midterm election ngayong taon. Ayon kay Ana Singso, tagapagsalita ng PPCRV, mas mababa ito kumpara sa 83% turnout noong 2022 presidential elections. Pero tinawag pa rin itong kahanghanga dahil midterm elections na ito at napansin din ng PPCRV ang pagbabago sa voting behavior ng mga botante dahil maaga pa lang sa umaga ay mahaba na po yung pila sa mga presinto, taliwas sa mga dating nakagawa. Now, ang test ballot na gagamitin sa final testing and sealing ay 10. This one, si John Lee, ang ballot niya ay test ballot number 9. So ang sinid po niya ay si Ching Plaza for mayor plus 9 councilors. Nung lumabas ang resibo, kinumpara niya ang balota at ang resibo nagtugma. Pero nung tiningnan po nila ang election return doon sa screen ng makina at hinanap yung test ballot number 9, ang lumabas ay hindi si Ching Plaza for mayor, kundi si Lau Forton. At sa halip na siyam na konsehal, 12 ang nandun. Lahat ay kalinya ni Lau Forton. Sa halip na kalinya ni Ching Plaza ang binoto niya. So ang ginawa ng teacher, binigyan uli siya ng test ballot number 10. At sinabi ng BEI sa kanya, dalawa ang isid mo for mayor, si Ching Plaza at si Lau Forton. I-overvote mo. So in-overvote niya yung dalawa, yung mayor. Dalawa ang binoto niya, si Ching Plaza at si Lau Forton. In test ballot number 10, yung kanina, test ballot number 9. At ang binoto niyang konsehal ay siyam na konsehal ni Ching Plaza. Uli, nung pinasok ang balota, lumabas ang resibo, nagtugma. However, nung binalikan ulit nila yung election return at sa screen at hinanap ang test ballot number 10, sa halip na overvote ang lumabas, si Lau Forton ang binoto plus 12 councilors ni Lau Forton. So ang ginawa ni John Lee, nag-file ng complaint sa BEI. Ang binigay sa akin, yung nabigyan ako ng kopya at inilathala natin sa publiko at ito ang nangyari. The next day, inisyuhan ng show cause order si John Lee. Pinaghahanap ng mga pulis at COMELEC. But the following day, pumunta si John Lee sa COMELEC at hinanap nasaan ang show cause order. At ang sabi ng COMELEC, ni-recall ng Manila. So, dito makikita natin na pwede ang balota at ang resibo ay magtugma. Pero pagdating sa generation ng election return, pagpindot ng count the votes, generate EML results file, nandoon papasok ang daya. So that's how as far as we can pinpoint kung saan ang daya posibleng nangyari. Admar? Opo, yan po yung nangyari before ang election. Dito naman po tayo sa mismong araw ng election. Ano po yung mga nasagap ninyo na mga pangyayari o mga insidente na may kahalintulad nito na talagang hindi nagtutugma? Kasi halimbawa si Attorney Raul Lambino, hayagan niyang sinabi na nagboto siya, pati nga yata siya, hindi niya nakita doon sa kanyang resibo na binilang yung kanyang mismong siya, yung boto niya para sa kanya, hindi niya nakita, Attorney. Kanina I just flew in to Manila. Galing ako ng Lapu-Lapu, Admar. And doon ako nagbabad ng araw ng eleksyon the days after. Even before that, doon ako. Kasi dati, in 2013, may maraming magic dyan. So doon ako nag-concentrate. So, may isang gwardiya doon sa Solaris Subdivision. Ang binoto niya ay si Christine Takahashi. Pero ang lumabas ay si Paz Radasa doon sa kanyang resibo. So, that's one example na hindi tumugma yung result, yung voter receipt at yung balota. Na ang sabi ni George Garcia ay baka nakalimutan lang. That is impossible. Kasi kung ang mayor ang pinagbabasihan natin, tandang-tanda ng botante yan. So, that is, I think, widespread yung hindi nagtutugma yung balota at ang voter receipt. Yun nga lang, ang sabi ko nga sa ating mga kababayan, ang payo ko, days before the elections, magdala nga kayo ng kodigo kung sino ang iboboto ninyo. So that paglabas ng resibo at hindi tugma doon sa kodigo ninyo, you have a very clear evidence na ipapakita sa BEI at mag-file kayo ng complaint. So, in fact, si Marcos nagdala ng resibo, nagdala ng
ng kodigo. Pinakita niya sa media, may kodigo siyang dala. Sinunod niya yung payo ko kasi alam niya, dadayain ng kanyang asawa ang eleksyon. Opo. Pero ito, attorney, sapat na ba Yes. yung isang mga ganyan? Kahit isa lang na ganyan na reklamo. Kasi baka sabihin na isolated lang yan, iisa lang yan. Hindi ba dapat seryosohin yan, mapaisa o marami man na mga ganyan na mga glitch or yung mga hindi nagtutugma po na resulta at hindi na kailangan na, wala kasing nag-complain, wala kasing nagpasa ng reklamo kaya hindi namin aaksyonan. Paano yung obligasyon mo sa taong bayan na matiyak, maging kampante sila na ang kanilang boses, ang kanilang desisyon ay nag-reflect talaga dito sa nakalipas na halalan, attorney? Kuya Admar, before I will answer that question, I'll show you. Ito yung statement of votes in Lapu-Lapu City. Ito yung statement of votes in Lapu-Lapu City. Minabuti ko talagang kunin to from the election officer at nagpapasalamat kay Attorney Lamban, binigay niya. Nakikita ko rito sa tatlo itong magkatunggali sa mayor ng Lapu-Lapu City. Tatlo silang magkatunggali. And there are a total of 300 precincts. 302 precincts. Mantakin mo. Mantakin ninyo. Yung nanalo, wala siyang presintong natalo. Lahat ng 302 precincts, panalo siya. At ang score niya ay palaging 500, 400, 600, 700. Ang kalaban ay nasa 100 palagi, yung dalawa. So, dito pa lang, to my mind this is statistically improbable na wala ka man lang presintong natalo out of 302 precincts, lahat na panalo mo at napanalo mo by the hundreds of votes. Ang boto mo ay 400, 500, 600, 700. Ang kalaban mo ay palaging 100 plus, 100 plus yung dalawa. Sila nag-aagawan sa number 2, number 3. Pero itong number 1 always on top. So, itong mga resultang ito, ma-verify sana natin to kung pinayagan tayo ng COMELEC na bilangin natin yung boto na napaloob doon sa QR code ng resibo. So, bago pa ang eleksyon, sumulat na po kami kay Chairman George Garcia. At sinabi namin, pwede bang payagan ninyo kami na i-verify namin yung QR code na nasa voter receipt. And then, para makita namin kung totoo ba talaga na ang printed names sa resibo ay siyang contents din doon sa QR code. Plus, bibilangin namin ang boto na nasa loob ng QR code at a rate of 800 QR codes or voter receipt per hour. So isang oras lang. Tapos ibangga natin yan sa election return kung tugma, ayaw ng COMELEC. So dyan, malinaw. Kung ayaw ninyong gawin yan, bakit ayaw ninyo? So ito yung hindi lang kami, I'm not criticizing the COMELEC simply for the sake of criticizing. I'm not shouting out loud that they're cheating simply for the heck of it.